si Princess Abante, siya ay isang spokesperson ng House of Representatives. So, ang dapat niya itinatopic o ibinabahagi sa taong bayan ay kung ano yung nangyayari sa House of Representatives. Huwag na siyang sumausaw. Huwag na siyang sumausaw sa, sa out of earth. Po ni House spokesperson na Atty. Princess Abante na galing sa mga ebidensya at testimonya ng mga testigo ang kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte and this International Criminal Court. Anya, marites po daw ay yung sinabi ninyo na nakakulong si PRRD dahil sa dismiss. May sagot po ba tayo dito na? Siguro dapat huwag magsalita si Miss Abante patungkol sa ICC case dahil spokesperson naman siya ng House of Representatives at wala namang kinalaman ang House of Representatives sa ongoing na kaso ngayon. Nandito ako bilang isang Pilipino, bilang isang Vice President ng Pilipinas na pinaglalaban yung karapatan ng isang kasambayan natin na Pilipino na kinuha sa Pilipinas at dinala sa ibang bansa para ikulong. So meron akong right. I have all the right to express my anger against the administration of PBBM. Pero si Princess Abante, siya ay isang spokesperson ng House of Representatives. So ang dapat niya itinatopic o ibinabahagi sa taong bayan ay kung ano yung nangyayari sa House of Representatives. Huwag na siyang sumausaw. Huwag na siyang sumausaw sa out of earth. Sinabi po ni House spokesperson Princess Abante tungkulin po daw ninyo na makinig sa State of the Nation address ni BBM. Sabi niya po ay handa ang Kamara, ay welcome kayo sakaling gagalo kayo sa SUNA. Wala tayong batas na nagsasabi tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa presidente. Ang nasa batas natin nakalagay, tungkulin ng presidente ang magbigay sa atin, mga Pilipino, kung ano yung estado ng ating bansa. Siya yung may tungkulin, tayo walang tungkulin. Tama. We have the rights to listen or to not listen. There is no law mandating us to listen to the President give his State of the Nation address. Thank you, ma'am. Madam VP, bumabaha po ngayon sa Pilipinas dahil sa bagyo at alam naman po natin na meron po isang congressman from Bicol ang nagpo-propose na investigahan po yung Dolomite Beach na dahilan daw po ng pagbabaha sa Metro Manila. So maraming pong ulit baha ngayon, baka ibintang din po yan kay Pangulong Duterte dahil alam naman natin na yung Dolomite Beach isa po sa mga problema. Oo, hindi na ako magtataka kung lahat ng ginawa o lahat ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte ay imbestigahan ng administrasyon ngayon. At hindi na rin tayo magtataka kung lahat noong mga nangyayari ay sasabihin nila na kapartiyan ng war on drugs at kasalanan yan ni President Duterte. Kasi nga sinabi ko na ang ginagawa kasi nila is political scapegoating. Ibig sabihin, ayaw nila tanggapin yung obligasyon, ayaw nila ibigay yung accountability sa mga problema. Tulad ng pagbaha, dapat kasi ang sasabihin mo niyan ay ano ba ang dahilan kung bakit nababaha? Ano ba ang plano natin para sa susunod na bagyo ay hindi na mabaha? At paano ba natin i-implement yung plano natin na paniguraduhin natin na hindi na nasa-stranded o hindi na nabibiktima
ng pagbaha yung mga tao. Ganun dapat ang sagot ng gobyerno. Hindi yung magtuturo sila ng ibang tao. Kasi nililihis nila yung attention ng tao sa totoong problema. Kasi nag-release ng statement ng House of Representatives that they are not going to answer the Supreme Court's asking them to relate significant materials with respect to their decision-making process. What if it's possible for you to make comment po about the move of the House of Representatives that they are not going to provide this information kasi nga it is within the rights of their internal procedures daw, and it's not within the jurisdiction of the Supreme Court to ask these pertaining documents. Yan na yung nakalagay, no? Pinambush ba? Yeah, ng House, nag-release ang House of Representatives. Ang petition namin, nakalagay lahat doon sa petition namin. Nakalagay lahat doon sa petition namin sa Supreme Court kung ano yung sinasabi namin na labag sa batas na ginawa nila. At syempre, dahil korte yun, ay kailangan mabigyan din ng pagkakataon yung kabilang kampo na magbigay ng mga hinihingi ng korte. At nandun pa rin kami sa sinasabi namin na mali yung ginawa nila. Labag siya sa konstitusyon, labag siya sa batas, at lalong-lalo na nilabag nila yung karapatan ko na na maging fair yung proseso ng pag-file ng impeachment. Ayan, sinagot po ni VP Sara Duterte, mga kababayan, no, itong si Attorney Princess Abante kahapon sa kanyang press briefing, no, doon sa House of Representatives. Tinanong kasi siya ng isang reporter patungkol dito kung dadalo po si VP Sara, no, doon sa kamera sa SONA. Ayan, at kung ano po yung adjustment daw na gagawin, ready ba yung camera para tanggapin si VP Sara, mga kababayan. Kasi nung una mga statement ni VP Sara talaga ay sabi niyang hindi siya dadalo, no, sa SONA 2025 ni Pangulong Bongbong Marcos dahil wala naman daw manong bago na sasabihin, no, sa mga Pilipino, kaya hindi po dadalo si VP Sara sa SONA ngayong taon. Pangalawang taon na po niya itong pag-skip, mga kababayan, sa SONA. At sinabi naman ni Attorney Princess Abante na welcome naman si VP Sara doon na dumalo, no, sa SONA para pakinggan ang sasabihin ng Pangulo, mga kababayan. At ready naman daw yung House of Representatives, no, when it comes sa mga preparation, kung if ever pupunta siya sa security whatsoever. Welcome, more than welcome daw po si VP Sara, mga kababayan, na pumunta doon sa SONA. At sinabi niya pa na importante daw na bilang isang Vice President ay pakinggan daw po ni VP yung mga sasabihin, mga report ni PBBM, no? Ano yung kanyang mga accomplishments sa nagdaang taon, mga kababayan. So ngayon yung time na sasabihin niya lahat ng mga best of the best na mga accomplishment ng Marcos Jr. administration, mga kababayan. At yun nga, nauna na pong sinabi ni VP na hindi siya dadalo talaga dahil wala naman pong bago na project or malaking infrastructure na pwedeng ipagmalaki ng Marcos administration. Wala pong ginawa daw, mga kababayan, sabi ni VP Sara, itong PBBM administration, kaya hindi po siya dadalo. At matatandaan natin na nung nakaraang taon, nung SONA 2024 ni PBBM ay medyo controversial din po yon dahil marami pong nag-question, no, sa budget, mga kababayan, ng SONA ng 2024 na umaabot ng 20 million, mga kababayan. So yun po yung 20 million budget para po sa SONA. Includes na po doon yung pagkain, yung preparation at lahat-lahat na mga kinakailangang paggagastusan, no, mga kababayan, doon sa SONA 2024 ni PBBM. At yung ibang grupo ay kine-question bakit ganun kalaki ang budget na binigay doon sa SONA para sa isang araw na event lamang, samantalang ang daming Pilipino ang nagutom, no, ang daming hirap ng mga Pilipino. At dapat hindi po ganun daw kalaki yung
pera na budget para doon sa isang araw na event lang ng Pangulong Marcos, mga kababayan. At sinagot din ni VP Sara, sinabi niyang wag nang makisawsaw itong si Attorney Princess Abante sa usaping ICC case ni Pangulong Duterte, dahil unang-una wala naman pong kinalaman na yung camera na kung saan siya po yung spokesperson. Wala na po silang pakialam doon, wala silang kinalaman doon sa ICC case ni Pangulong Duterte, kaya wag na siyang makisawsaw dito sa issue or sa usaping ICC case ni PRRD, mga kababayan, sinabi ni VP Sara. At dito naman patungkol sa mga baha, mga kababayan, ay meron din pong statement, no, si VP Sara, na meron nga pong isang congressman na gustong mag-imbestiga dito po sa Dolomite Beach na proyekto ng Duterte administration, mga kababayan, na ito daw po ang sanhi, no, ng paglala ng baha dito po sa Manila. At sinabi ni VP Sara, hindi na po siya magtaka na lahat na lang ng proyekto ni Pangulong Duterte noon ay iimbestigahan ng administrasyon ngayon. At lahat po ay kinukonek din po doon sa war on drugs, sabi ni VP Sara. So hindi na po siya magtaka. At imbis daw na tugunan, no, ng maayos itong problema ng mga pagbaha, ay dapat wag nilang ilihis yung issue, mga kababayan. Ang ginagawa daw po ngayon ay political scapegoat lamang, mga kababayan. Dapat ilatag nila or alamin nila kung ano ba talaga ang dahilan ng pagbaha, kung ano ang plano para sa mga susunod na bagyo ay hindi na po bumabaha, no, dito po sa ating bansa, at hindi na po mahirapan yung mga tao na maapektuhan ng baha. Paano daw i-implement? Ayan, so paano natin i-implement yung mga plano? Kailangan paniguruduhin na hindi na po maulit, no, or mabiktima ng baha ang mga Pilipino. Yan dapat ang sagot, or yan dapat ang sagutin ng gobyerno, hindi yung magtuturo sila sa ibang tao, kasi nililihis lang nila yung atensyon ng mga tao sa totoong problema. So ito nga yung pagbaha. At noon pa man, mga kababayan, ay meron na talagang baha, no, dito po sa Metro Manila, at medyo mababa din kasi yung lugar, lalo na dito sa Taft Avenue, doon sa Espanya, at sa iba pang lugar, mga kababayan, no, dito po sa Maynila. At hindi lang po yan, pati po sa Quezon City, bahain din po doon, no, sa Navotas, Valenzuela, Caloocan, at iba pang lugar, no, dito, mga kababayan, sa Metro Manila. At ito nga po yung pinaimbestigahan ngayon, itong Dolomite Beach, mga kababayan, na proyekto ng Duterte admin, no, na ito daw po yung sanhi na bakit lumala itong pagbaha ngayon dahil doon. At isa pang statement din po dito sa MMDA chairman na dahil daw po doon sa floodgate na sarado, kaya umaapaw daw yung mga estero dito sa taas, no, dito po sa may Taft, itong sa may Remedios, dito sa may Paura, may mga outfall po kasi dyan, mga kababayan. At yun po yung ginawa, no, nung Manila Bay Rehabilitation, ay tinakpan niyang mga outfall na yan para yung tubig na lumalabas dyan ay dadalhin doon, papunta doon sa water treatment facility, no, sa sewerage water treatment facility na nandun po malapit sa Manila Yacht Club. Kumbaga, bago po kasi ilabas yan, mga kabayan, nililinis muna yung tubig bago itapon doon sa Manila Bay. So sabi ni MMDA chairman, hindi po kayanin, no, ng water treatment facility yung volume ng tubig, kaya kinakailangan po nilang buksan daw yan, mga kabayan, yung mga floodgate para hindi po maipon yung tubig baha dito po sa may Taft area. So meron naman po mga engineering intervention yan, mga kababayan, no? Hindi naman po nila basta-bastang ginawa yan. May mga plano po sila dyan, at may mga malaking tubo nga po silang nilagay doon sa Manila Bay, mga kababayan, no? May malaking tubo ang kanilang ibinaon dyan sa pagitan ng mga outfall. At marami rin po silang inilagay na pumping station dyan, mga kabayan, sa area, no, ng Baywalk, dyan sa may Paura, doon sa malapit sa Pedro Hill, at doon sa may Yacht Club area, may mga pumping station dyan na nakalagay. At pati nga po itong si Senadora Cynthia Villar, mga kababayan, ay umalma, no, dito po sa ginagawang reclamation dito sa Manila Bay area, lalong-lalo na dito sa malapit sa Parañaque at Las Piñas, dahil sila po ay babahain daw ng katakot-takot dito, no, ng ilang metro na baha.
dahil hindi na daw po makalabas itong baha mula po dito sa kanilang lugar, lalo na dito sa may Las Piñas area, pati itong Bacoor damay din dahil dito sa area ng Cavitex meron pong proposed na reclamation hanggang dito sa Pasay mga kababayan, no? So yun po yung isa sa mga dahilan din na sinasabi nilang pwedeng magdulot ng baha itong reclamation mga kabayan, at lalong-lalo na itong area ni Senadora Cynthia Villar dito sa Las Piñas, kung saan talagang umalma po sila dahil ayaw po nilang bahain sila talaga ng ilang metro pa mga kababayan, at madalas naman po silang bahain talaga doon sa Las Piñas din, at yung ayaw po nilang tumaas palalo yung baha sa kanilang area, kaya po sila ay maingay, no? Talagang umalma po sila dito sa reclamation din mga kababayan. At isa lang po yan sa mga dahilan mga kababayan na sinasabi nilang magiging worst pa itong pagbaha dito sa Metro Manila, no? Dahil dito sa mga projects na ito, at sabi naman ni VP Sara, ang Pilipinas talaga ay bahain, no, na lugar, at maraming bagyo ang dumadaan dito, plus ito pang habagat. Kaya dapat talaga ay meron pong konkretong solusyon dito ang gobyerno, no, na isa-isahin talaga itong mga proyekto na ito at i-implement ng husto para hindi na po maulit itong mga ganitong klase. Pati ang mga tao ay iti-training din kung ano ang gagawin, anong dapat gawin nila kung in case na merong ganitong pagbaha. So ano pong opinion nyo mga kababayan? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.